Ready? Mag-vacation mode na ako. 1, 2. Vacation mode. Kamusta? Namiss ko kayo. Ang tagal kong hindi nakapag-vlog. Bakit nga ba ako nag-vacation mode sa aking online stores? Ang dahilan ay ito, guys. Kita nyo ba yan? Sa mga nagka-follow na sa akin ng matagal dito sa channel ko, alam nyo na gusto kong nililinis tong bahay namin. And as much as possible, gusto ko organize yung bahay namin. But because nag-start ako ng business and sobrang busy sa pag-aasikaso ng mga orders, ay hindi ako nakapaglinis ng matagal-tagal. Kaya ang dami talagang tambak na mga labahan at kung ano-ano pang dapat linisin dito sa bahay namin. Kaya kinailangan ko talagang mag-vacation mode sa mga online stores ko para makapaglinis ako bago mag-end tong year. I-on ko na ulit yung store ko by January. Sobrang dami kong hindi na-organize itong mga nakaraan. And yung iba ibebenta ko at yung iba naman ay i-donate or ipamimigay ko. Akala nyo na nag-vacation mode ako sa aking mga online stores dahil magbe-vacation ako. Well, hindi yun mangyayari. Ang gagawin natin ngayon ay maglilinis at magde-declutter tayo ng ating bahay. So, sa dami ng gagawin natin, ang pinakauna kong gagawin ay isa lang itong mga labahan namin para habang nagliligpit ako dito or naglilinis ako dito ay umiikot na rin yung labahan. So parang sabay na nagagawa. Naglilinis ako habang naglalaba yung automatic washing machine namin. Tapos after nun pwede na akong magsampay or kung may mga kailangan tiklopin and all. But ito talaga yung pinakamalaking problema ko dito is yung mga laruan ng mga bata. Nakailang hanap na ako ng organizers or kung ano-anong pag-organize na ang ginawa ko pero ganyan pa rin talaga, ang dami kasi. So, tignan natin kung anong magagawa ko para ma-organize ko sila. Hindi ko masyadong napapakita sa inyo tong space na to sa mga vlogs kasi this is our tambakan room. Yung mga hindi nyo nakikita madalas sa vlogs na mukhang malinis yung bahay namin at organized, dito ko tinatambak. Ayan, pero nililinis ko rin naman to, hindi naman din sobrang laging tambakan. So, ayan, ang ginagawa ko is yung mga maliliit na damit ng mga bata ay i-donate na natin or ipapamana natin lalo na dun sa mga pangbabae kasi meron akong pamangkin na maliit pa, mag-1 pa lang yun. So, pinapamana ko sa kanya o sa kanila yung mga maliliit na damit ng mga bata kasi minsan ano rin ng feeling kapag nakita mo yung mga damit na luma ng mga anak mo, suot ng pamangkin mo, di ba? So, parang naaalala mo yung mga, nung bata pa yung mga anak mo. Sabi ko nga sa inyo, hindi rin mahirap para sa akin na mamigay ng mga gamit kasi iniisip ko na lang na mas mapapakinabangan nila yon kaysa nakatambak lang dito sa bahay namin, di ba? Bakit hindi ko ibigay doon sa mas kailangan na nila ngayon? Ako yung tipo ng tao na bihira lang magkaroon ng sentimental value sa akin yung mga gamit kasi nga naman para sa akin mga objects lang sila. But meron talaga akong mga bagay na medyo hirap akong i-let go. Kagaya nito, box lang naman to ng Shopee. Ayan o, sira na nga yung nasa taas niya and wala na rin siyang laman sa loob. But hindi ko siya ma-let go kasi isa to sa, yung Shopee kasi very special siya sa akin. Hindi lang dahil bili ako ng bili dito. Pero isa kasi yung Shopee sa mga unang nagtiwala sa akin noon na ginawa nila akong brand ambassador. And actually ngayon medyo hindi na ako nagaganon. But still, sinusupport ko pa rin yung Shopee in a different way. And ngayon nga, natutulungan na naman ako ng Shopee as a seller naman, di ba? So, very special talaga sa akin yung Shopee. Kaya hindi ko ma-let go tong box na to. Ewan ko. So, nandito na tayo sa pinakamahirap na i-declutter dito sa bahay namin. Ang mga laruan ng mga bata. Sobrang hirap niyang i-declutter kasi lalo na
na ngayon magpapasko na naman, siguradong madadagdagan na naman ang mga laruan ng mga bata. Nahihiya naman akong sabihin sa mga magreregalo na wag yun nung dagdagan yung mga laruan kasi sobrang dami na nilang laruan, 'di ba? Kasi syempre, kami na nga yung binibigyan eh. Mag-aarte pa ba kami? Minsan nahihirapan na rin silang ilinis yun, but I know this chapter will pass. Si Ate Sasa, hindi na siya masyado mahilig sa laruan. So, ang kalat niya naman ngayon ay mga photo cards, yan, mga albums, yun ang mga kalat niya. In the future naman matatapos din siguro tong chapter na to na kailangan ko magligpit ng laruan. Siguro pag malaki na sila, more on magliligpit naman ako ng mga damit, ganyan, mga books, notebooks, ganyan. Pero ngayon, dito to, kaya kailangan natin gawin, kailangan nating ligpitin. May nakita akong laruan. Laruin muna natin. May ganyan ba kayo dati? Brick game. Ay! 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 Siyempre, the toy of the year na hindi ko alam pa rin gamitin at laruin. So far, this is the level of cleanliness na we can achieve dito sa bahay namin. Kasi marami pa rin kaming gamit at wala kaming masyadong storage. But, for me, okay naman siya. Madami pa rin kasi kaming gamit and wala kaming masyadong mga storage. Marami pa kasi rin ako mga kino-consider na mga bagay bago ko bumili ng storage. Kasi, technically, this is our bedroom ng naming mag-asawa. And I don't want to buy things na permanent like mga malalaking closet or mga cabinets na sa tingin ko ay mababago pa rin naman in the future kapag dito na kami nagkwarto mag-asawa. Ito nga pala yung sampayan na ibebenta natin sa kapitbahay or kung saan man online. Yan. What does it mean for you and for me? So, andito na ulit kami sa bahay. Hindi ko na masyadong na-videohan yung aming pagpapasko at masyadong busy at madaming ginawa noon. Tapos, ayun, bago ako matulog today, linisin ko lang yung maalikabok na part dito sa aming living room kasi nakaka-bother na yung pagka-alikabok niya.
na medyo malalim, malaki yung butas na tatapalan mo or yung mamasilyahan mo, kailangan mong gumamit ng tape. Ito yung tape. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Mag-cut lang ako ng maliit, tas igaganyan ko dyan. Bigyan ko lang ng konting pati para medyo may didikitan na siyang konti. Ayan siya. And then, saka ko siya lalagyan ng makapal na talaga. So, ito yung ating wall kanina na may mga butas-butas. Ngayon, hindi na masyadong obvious yung butas kasi natakpan na natin. Yeah. I promise. 5 years old can be brave too. Not me. You are. No. You are. How many times did you help me? Oh, look at him. He's just 5 years old, but he's being brave. How about mom's? The mom's not scared. You know, we have a secret. We are scared too, but we just don't show it. Moms and dads, we get scared too, but we cannot show it to you guys.